Nakakalungkot, nakakahilakbot. Yan po yung nangyayari ngayon sa California, kung saan libo-libong hektarya ng forest ay nasunog. Napakarami na rin po mga mansyon na napakamamahal. Yan po ang nasunog na rin. At marami pong namatay, 24 na mahigit. At marami yung missing. Isipin niyo po kung kayo po yunahan doon, ano na po kaya nangyari sa inyo? Dalawa lang. Una, ikaw ay nakaligtas, o kaya isa ka sa nasunog, di ba? Kung ganun po, kung kayo po yung isa sa nasunog, ano na kaya nangyayari sa inyo ngayon? Yung kaluluwa nyo, nasa kabilang buhay na, pero dalawa lang kakapuntahan, isa sa impyerno, isa sa langit na po. At sa langit po, pwede lamang po kayong makapunta doon kung meron kayong ticket. At ang ticket po ay si Jesus. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi natin alam, mga kababayan, kung ano yung biglang mangyari sa atin. Maaring sa isang iglap, wala ka na, patay ka na. Kaya mahalaga, isiguro po natin yung ating buhay. At ang kasiguruhan ay nasa ating Panginoong Jesus lamang. Na siya na namatay doon sa krus para po tayo ay magkaroon ng buhay. Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life." Kalungkot lang po kasi bago po nangyari yon ay ang wildfire, talagang meron pong kumbaga na minak si Jesus Christ. Kaya yun po. Pero nakakatuwa po kasi yung pong isang bahay doon na kulay red yung diba? Kulay red yung kanyang bubong. Wow! Sa gitna ng napakaraming bahay, nasa gitna siya ng mga tupok na tupok, lahat kulay gray na na kanyang kapaligiran. Pero yung sa kanya, napakaganda pa rin ang bahay niya. Nag-iisang nakatayo, no? At siya umiiyak yung may-ari sapagkat alam niya na ang Diyos ang nagligtas sa kanya kasi nga, siya po ay isang mananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po, may sinasabi dito sa Biblia na sabi niya, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. So kapag tayo po nagtiwala sa ating Panginoon, siya po yung patuloy na magliligtas sa atin. Mag-iingat, magtatanggal kung hindi pa natin oras para mamatay. Hindi pa natin oras, ingatan tayo ng Lord. Sabi niya po yan. Sabi rin niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya yun po, you don't have to fear kung si Jesus Christ nasa puso mo. Kahit nasa, di ba sabi rin sa Isaias, dumaan man ako sa apoy, di ako matutupok. Yan. So mga kababayan, patuloy natin ipanalangin ang California. Nawa po ay magpadala ng ulan ang ating Diyos, no? Na siya po kasi ang Diyos ng kalikasan, pero siya rin po yung Diyos ng katarungan. Baka meron pa pong itinuturo ang Panginoon sa mga taga-California. And alam niyo kung ano yun. Gusto niya na mga tao, hindi lang sa California, kundi sa buong mundo na tayo po ay humarap po sa Kanya. No? Gusto ng Lord na tayo maligtas. Kaya yung mga palala po yan. No po? Ang buhay sandali lamang, nako po, compared sa eternity, napakaliit lamang yung percentage na ating buhay dito sa mundo compared sa sobrang habang eternity. Wala nga katapusan eh. Kaya po, pagandaan po natin yun. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. So,
maganda po tayo. At magiging handa lamang tayo kung nasa atin po ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa sa John 6:47, I tell you the truth. He who believes has eternal life. So kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoon, wala kang eternal life. No po. Yun po yung malungkot doon. Bakit malungkot? Kasi saan ka pa pupunta? Walang iba kundi sa lake of fire. No po. Yun po yung sinasabi sa Revelations 21:8 na yun po yung kakahantungan ng mga duwag, mga taksil, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga magnanakaw, mamatay tao, mangkukulam, lahat ng sinungaling, yan po. Ang kakalagyan po nila ay ang lawa o yung dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya mga kababayan, instead na spend natin yung time natin dito sa lupa, naghahangad ka ng malalaking bahay, magagandang kotse, tapos yung pala sandali lang, sayang na may buhay mo. Pinakamalaga pa rin na handa tayong lumipat sa kabilang buhay. Ano po? So, yun lang po, paalala po sa atin. At alam po ninyo, dito sa Pilipinas, talagang meron din pong sinasabi ang Panginoong Diyos na may darating ding malalaking sakuna. Kaya dapat mag-ready tayo dyan. Mga sakunang maghahatid ng takot, ng hilakbot, ng sa ating mga Pilipino. So, yun lamang po mga kababayan. Remember na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. Ito po ang inyong Lola Madam nagsasabi sa inyo na God bless you. Bye-bye.